Eto mga kababayan, yung susunod nating topic, naku po, magagalit sa iyo si Bato de la Rosa nito eh. Bakit? Wala naman daw talagang Interpol. No Interpol, no red notice yet for Duterte ICC co-accused. Sabi ho doon sa balita, mga kababayan. Ayan mismong balita ni Adrian Stewart Co. Saturday, July 19. Sabi dito, wala namang Interpol. Wala namang red notice. Kaya, kaya alam mo, hindi pa din mapapakali si Bato de la Rosa niyan, mga kababayan. Bakit to? Nung panahon ng kinuha si dating Pangulong Duterte, wala naman din ganun eh. Di ba? Ang tahi-tahimik ho nun, mga kababayan. Tapos ang sinasabi ng mga aaresto, wala kaming warrant of arrest. Hindi, wala. Ganun yung sinasabi, di ba? Hindi. Naku, fake news yan. Walang nagpapatunay na merong warrant of arrest para kay dating Pangulong Duterte. Tapos yung lumipad na yung pabalik na, ayan, taranta na ho sila. Hindi, hindi alam, babalik ba kami o hindi? Totoo bang may warrant of arrest o wala? Saka nyo na lang malalaman paglapag nyo na sa Pilipinas. Which is, yun nga ho ang nangyari, mga kababayan. Kayo talaga, tingnan nyo, lagi nyo tinatakot si Bato de la Rosa. Porkit alam nyo na kapag pinag-usapan ay ICC, nanginginig ang itlog, ha? Porkit pag ang pinag-usapan ay ICC, napapamikmadi, ha? Si Bato de la Rosa, lagi nyong inaasar. Wala daw. Mamukat-mukat mo. Nagulat si Bato de la Rosa, biglang nandiyan na, ano? Biglang, ito po ang inyong warrant of arrest, ganito, bla bla bla. Pero may sagot naman si Tobats dyan, mga bossing. May sagot po si Batorni. Sabi po ni Batorni, mga kababayan, porkit hindi a-attend dun sa zona ng Pangulo, papa-aresto nyo na ako. Porkit hindi a-attend doon sa zona ng Pangulo, biglang eto, lumabas na yung ICC. Malay mo, meron talaga. No? Kasi yung ICC, mga kababayan, syempre, ICC, Interpol, may gusto silang arestuhin, hindi naman nila sasabihin o hindi naman nila i-announce na, eto po, bukas ng umaga, pagising nyo po ng umaga, samahan nyo po kami na arestuhin si Batorni. Hindi naman ho ganon. Lalo na sa sitwasyon ni Batorni. Si Batorni ho, mga kababayan, laging nagsasalita yan na hindi sasama, hindi papayag na maaresto siya. Di po ba? Ayaw ni Batorning sumama, Sa tingin ko nga kapag ka nagka-arestuhan, mga kababayan, at may pagkakataon na manlaban si Batorni, manlalaban ho yan. Ano? Yun yung nakikita ko dyan, mga boss. Wag, sayang ang buhay. Ano? Lalo na pag nagkagulatan. Kagulatan, ang tahi-tahimik, ang payapa-yapa ng isang buong linggo. Wala naman pinag-uusapan na ICC. Tapos isang maling hakbang ni Batorni, biglang sabi, eto na, malapit na ang ICC. Naku po. Malamang sa alamang, hindi na naman alam kung ano ang sasabihin at gagawin ni Batorni. Mapapamikmadi na naman mga kababayan, si Bato de la Rosa. Pero basahin natin to. Sige. Sabi sa balita, no Interpol. Wala ding red notice. Kalma na, Bato. Sabi ni Joel Q ng Ceresa Force, mamumundok si Batorni. Tignan natin. Di ba? No Interpol, red notice, yet for Duterte ICC co-accused. Yan, sila Bato de la Rosa yan, mga kababayan. Pero alam nyo ba kay Batorni din nag-umpisa ito? Nung mga last month yata, di ba nag-ingay bigla si Batorni, si Bato de la Rosa, at ang kanyang sinasabi naku, andito na sa loob ng Pilipinas ang ICC at nandoon sa isang hotel sa Pasay, kinakausap yung mga kapulisan at pinipilit. Yun yung sabi niya, pinipilit. Pinupersa yung mga kapulisan para tumistigo sa akin. Pero ang tingin ko dyan, mga boss, dahil nga, syempre, nung nakita nila, arestado ang dating Pangulong Duterte, isinakay sa eroplano papunta doon sa ICC.
Sabi ho siguro ng mga pulis, naku, yan, napakakapangyarihan na yan, may kapangyarihan yan. Di ba? O dating presidente yan, na ngayon, ang anak, vice-presidente, nadala. Kami pa kaya na mga simpleng pulis lang? Kami pa kaya na mga inutusan lang? Kayang-kaya kaming dalin nitong mga ito. So siguro mga kababayan, dahil na-realize nila, inutusan lang naman kami. No, hindi naman talaga kami ang mastermind dito, hindi naman talaga kami ang may panimula na ito. Sige, makipagtulungan na lang kami sa ICC. No? Baka mapagbigyan pa kami, nakada hearing na lang kami, pupunta doon sa dahig at hindi kagaya ni dating Pangulong Duterte na nasa oblo at hindi kagaya ni Batorni na mao-oblo. Ako naniniwala ako kay Bato de la Rosa na meron ng ICC at kinakausap na yung mga kapulisan. Pero ang paniwala ko ho dyan, mga bossing, yung mga kapulisan ang lumapit doon sa ICC para makipag-ugnayan. Siguro, mga bossing, pag ang pinag-uusapan dito ay kalayaan, na hindi ka, lalo na mawawalay ka sa iyong pamilya, ilalaglag mo yung mga yan. No? Tapos sila naman ang dahilan kung bakit nagkaganoon, kung bakit may mga ganong utos, kung bakit kayo sumunod. Ilalaglag yung mga yan, mga boss. Di ba? Sabi nga ni Robin Padilla, boss, kung sinabi lang ng boss namin na contempt ka, hindi ko contempt kita. Sabi yun kay General Torre, kasi mainit ang ulo nilang lahat kay General Torre. Yun lang naman kasi ang nagbitbit sa dating Pangulo para maoblo. Di ba? Paano hindi iinit ang ulo? Tapos ngayon, naging PNP chief pa. Basahin ko to. Manila, amid growing speculation over potential arrest related to the International Criminal Court investigation into the Philippines, deadly war on drugs, Malacanang has clarified that no formal communication has been received from the International Criminal Police Organization. Yan na naman kayo. Sasabihin na naman nila Batorni dyan, sasabihin na naman po ng mga DDS niyan, ako, inano tayo. Ano tawag nila doon? Tinrider tayo ni Bongbong Marcos. Yan na naman ang sasabihin niyang mga yan, mga kababayan. Diba? Sila, ang tagal-tagal nang may kaso niyang mga yan sa ICC. Diba? At maliwanag pa po sa sikat ng araw, mga kababayan, na ang kinocover lang po ng ICC yung mga panahon na kasapi ang Pilipinas sa ICC. Wala po doon yung 2020 pataas hanggang 2022. Dahil 2019 po kumalas ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Di ba? Anong dahilan? Natakot. Kinabahan. Kasi siya yung iniimbestigahan. Sige. Alis kami dyan. No, total ako ang iniimbestigahan nyo. Kasi kung wala naman nung kasalanan yan, kung alam niya na wala siyang ginagawang masama, yakang-yaka niya na ipagtanggol ang sarili niya. Pero siguro, ramdam na din nila na may kalalagyan sila at lumabag sila sa karapatang pantao, kaya yun ang ginawa. Kalas kami sa ICC. Na ngayon isa sa dahilan kung bakit hindi mapauwi o bakit hindi mahiring ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil din po sa kanya, dahil doon sa pagkalas niya sa ICC. Paano ihihiring sa Pilipinas yan? Sige nga. Paano ihihiring yan sa Pilipinas? Hindi nga kayo kasapi sa ICC. Wala. Kaya yung interim release nila, mga bossing, na ang nakikita natin, ayaw tanggapin ng mga bansa, wala din. Palagay ko, malamang sa alamang, deny din ho yan. Rejected din ho yan. Kagaya nung mga unang hinihiling nila. Pati yung kapag kayong sabi, bawasan natin yung mga nagsasabing witness sila, bawasan natin yung mga nagsasabing na biktima sila sa pamamagitan ng kapag walang ID, hindi kasali.
Alam niyo naman ang Pilipinas, mga bossing, hindi uso yung ID-ID. Ano po, marami sa kababayan natin, lalo na po yung mga nasa laylayan, walang ID-ID. Wala. Halata po yung galawan nila. Halata yung galawan nila, mga bossing. Rejected din. Sabi nga sa kanila ng ICC, wala na kami papakinggan sa inyo. No? Puro kalokohan lang yung mga pinag-aano nyo sa amin, pinaggagawa nyo eh. Pati yung pagtanggal doon sa 2 judge. Oh, di po ba? Sabi ni Neng Gigi, bago t-shirt mo, Mark, bagay sa'yo. Pink. Hindi, ang tagal nun ito ah. Nasusuot ko na dati ito. O bato! Huwag ka muna daw magtago. Hindi pa oras. Pwede ka pang lumabas. Pwede ka pang magladlad. No? Wala pang aaresto o dadampot sa'yo, Batorni. O ha? Ayan ha, binlag ko. Pero huwag kang pasigurado. Baka mamaya magalit ka sa akin. Sabi mo, Mark, binalita mo, Mark, wala ng ICC. Bakit ngayon bigla ako dinampot? Di ba? Hindi kasi hindi mo naman talaga alam kung ano yung talagang totoo sa kanila eh. Kung meron na ba yung ICC o wala. Tapos biglang nandadampot na lang kagaya nung dating Pangulong Duterte. Kung kailan ho lumipad na yung eroplano, saka nag-formation sa airport yung mga bataan ni General Torre. Oh. Sabi ni Joel Depano, paano pong magkaka-ID lahat? Pag kukuha ka ng ID, hahanapan ka rin ng ID. Totoo. Pag nagtatrabaho ka, pag gusto mong magtrabaho o maghanap buhay, tapos bago ka pa lang, hahanapan ka experience. Ang hirap sa Pilipinas. Anyway, bato kalma na. Walang Interpol, walang red notice. Pero kapag ka nagkabiglaan, kung pwede, wag mo naman ako sisihin, no? Kailangan alerto ka din. Nandiyan na po. Akala ko nakakulong to si Rodrigo Duterte. Andiyan na din po si Rodrigo Duterte. Kumakaway na ho. Sabi Bato, I'm waiting for you.